Taihing Eduardo V. Manalo. Executive News. From Amsterdam, the Netherlands. Gabriel de Tone Atchison. New House of Worship Reporting for Executive News. Hello and welcome to Executive News. For some of the world's most known religions, Jerusalem is one of the most important religious centers in the world. It is in this city where the Lord Jesus Christ established his church. And though, as foretold by Christ himself, it was apostatized when his apostles died, 20 years ago on March 31, 1996, the Church of Christ returned to its original home in Jerusalem when the late Brother Eraño G. Manalo officiated the establishment of the local congregation of Jerusalem. In this feature, we'll see how the current executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, made another milestone in the church as he revisits this historic city and leads the brethren in a worship service to the Almighty God in commemoration of the 20th anniversary since the return of the Church of Christ to Jerusalem. Noong Marso 31, 1996, ang kapatid na Eraño G. Manalo, sila pa ang tagapamahalang pangkalahatan noon ng Iglesia ni Cristo. Pinangunahan nila, kasama ang 12 ministro, ang pagpunta dito sa Jerusalem, Israel, upang opisyal na ipahayag ang pagkakatatag ng lokal ng Jerusalem, Israel. Ibinabalik na ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa kanilang talagang tahanan. Mga kapatid, bahagi na kayo ng kasaysayan. Mamaya pagpirma ninyo sa manifestasyon o sa pahayag, nakatalahan na kayo. Katumbas na ninyo ang mga unang kaanib sa lokal ng Jerusalem. Sapagkat kayo ang nakakita, nakasaksi ng opisyal na pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem bilang pagbabalik natin, hindi lamang sa tunay na Iglesia, pagbabalik natin dito sa lungsod na ito na ang sabi ng Diyos, gagawin kong pamalagiang kong tahanan. It would be 20 years since the inaugural worship service that was officiated by the late Brother Eraño G. Manalo, which is what we are commemorating on March 31, 2016. In this very venue, which is formerly the La Rome Hotel, currently the Inbal Hotel, we're commemorating that very significant event in the Church of Christ. Totoong napakadakila at makasaysayan ang pagdalaw na ito ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, dito sa Jerusalem, Israel. Sila ang isa sa mga orihinal na ministrong kasama ng kapatid na Eraño Manalo noon, namumuhay pa, na pumunta dito sa Jerusalem, Israel. 20 years after, bumalik sila para pangasiwaan ang isang natatanging pagsamba. At hindi lang yun, ang lalong nadagdag pa sa kadakilaan ng makasaysayang pangyayaring ito. Pinangunahan nila at isinagawa ang ordinasyon ng 10 manggagawang itinalaga sa tungkuling pagkaministro. Yan lang ang isa sa maraming patotoo at nagdudumilat na katotohanan. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Iglesia. At hawak niya ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ano ang ikakikilala, mga kapatid?
dito sa mga tagawakas ng lupang ito na sila ang magtatamo ng kaligtasan kapag ka sila naman lagi doon sa gawain ito ng ating Panginoong Diyos sa mga wakas ng lupa. Ang sabi sa atin, sila anya yung tinubos daw nino ng Panginoon. Sino kaya ito? Na ang sabi, tinubos ng Panginoon. Sino bang ipinakikilala ng Bibliang tinubos ng Panginoon? Pakinggan natin sa Gawa sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo Ano yan? na tinubos niya ng kanyang dugo. Alin daw po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? Iglesia Iglesia ni Kristo. Kailan nga ba narehistro ang Iglesia ni Kristo na ating kinabibilangan, mga kapatid? July 27, 1914. Isipin niyo yun, mga kapatid. Nasa tunay kayong iglesia. Nasa tunay kayong relihiyon. Nasa relihiyong kayo na mayroong pangakong kaligtasan sa araw ng paghukom sapagkat naririto ang pakikisama ng ating Panginoong Diyos. At ito na ang huling gawain ng pagliligtas. Kaya kung mayroong hindi dapat payagan ang sino man sa atin, maalis pa tayo sa iglesia. Mahiwalay pa tayo sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Dapat nating mahalin, dapat nating pagyamanin itong kahalalang ito na ating tinamo sapagkat ito ng huling gawain sa pagliligtas para tayong makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. The congregation of Jerusalem is the first congregation of the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ, built by our Lord Jesus Christ. We believe that the return of the Iglesia ni Cristo here in Jerusalem is also a fulfillment of prophecies written in the Bible. One of the glaring proofs that the church we belong to in these last days is indeed God's last work of salvation. Napakahalaga po ng pagiging Iglesia ni Cristo ko po. Kasi po, nandito po yung paninindigan ko po, yung tiwala ko po sa Ama. Dito ko po siya nakakausap, dito ko po siya talagang nararamdaman. At saka, nandito po yung kaligtasan po natin. 3 years pa lang po ako sa iglesia. Nagsuri po talaga ako sa iglesia. Years talaga. Talagang una, hindi ko maisip na ganun pala yung mga ginagawa ko noon. Maling-mali, tapos walang kabuluhan po yung mga ginagawa ko palang paglilingkod noon. Talagang maninindigan po ako sa sinasampalatayanan ko dahil nasa Biblia po talaga yun. Yung mga hula din po na ang Iglesia ni Cristo, yung maliligtas pagdating ng pangalawang pagbalik ng Panginoong Hesukristo po. Ano pang gagawin natin? Nasa Biblia na, Biblia na yun. Kukontrahin pa ba natin yun kung nasa Biblia na? Ang tatay ko po, namatay po Iglesia ni Cristo. Ang kapatid ko po, namatay na Iglesia ni Cristo. Wala na po makakapaghiwalay sa amin. Kamatayan na lang po. The brethren are standing their ground. They continue to uphold their faith and they don't allow the hindrances to overcome them. They do the best they can and they make sure that every worship service they're able to fulfill their duty to God because for them that's their priority. They believe that even though they're doing their best to improve their lot in this world, what matters most to them is their salvation on Judgment Day. Sa makatwid, sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa mga tunay na hinirang niya, merong urian niya ng pagkatao na nararapat makita kapag sila ay malapit na sa araw ng paghukom. Ano yun? Tuloy. Ang inyong pamumuhay Pakinggan nyo. ay dapat Ano na raw? maging banal. Dapat. Oo, hindi ito pwedeng hindi bigyan ng mahalagang pansin. Mahalaga ito sapagkat ang sabi ay dapat. Kaya yun ang nakakatuwa doon sa naninindigan sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Pinatutunayan nila yung kanilang pagsunod. At yan talaga ang hinahanap ngayon ng Diyos na maging uri ng kanyang mga hinirang na malapit na sa araw ng paghukom. Pero yung po bang pagiging banalang
ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos na maging uri ng ating pamumuhay kapag malapit na ang wakas? Pakinggan nyo kasunod. At nakatalaga sa Diyos. Kailangan nakatalaga rin kanino? Sa Diyos po. Yun ang gusto ko itanong sa inyo, mga kapatid. Tayo ba ay nakatalaga na sa ating Panginoong Diyos? Kasi pagka sinabing nakatalaga, hindi ito ang panahon para tayo ay paabala sa anumang bagay na nangyayari sa ating paligid, sa anumang uri ng suliranin na ating nasasagupa o pagsubok. Hindi ito ang panahon para tayo pagambala. Ano dahilan? Ang hinahanap ng Diyos doon sa magiging karapat-dapat na maliligtas, nakatalaga sa ating Panginoong Diyos. Alam ba niyo kung paano pinatunayan ng mga unang Kristiyano yung pagtatalaga nila sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin sa Gawa sa 2:46. Sinunod nila ang isang pang-araw-araw na disiplina ng pagsamba sa templo, na sinundan ng mga salo-salo sa tahanan. Bawat salo-salo ay isang pagdiriwang. Pakinggan nyo. Puno ng kasiglahan at saya. Ano raw yung kanilang pagsambang ginagawa? Puno ng ano? Kasiglahan. Kasiglahan. Kaya tamang-tama yung ating paksang diwa, di po ba? Itaguyod ang kasiglahang spiritual. Sana lahat tayo nagagawa natin yan. Kasi hinahanap yan ng ating Panginoong Diyos sa mga tunay na lingkod niya. Kung gusto nilang maging karapat-dapat sa kaligtasan sa araw ng paghukom, kinakailangan nakatalaga sila sa ating Panginoong Diyos. At ang unang pinagtatalagahan, yung kanilang mga pagsamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, huwag nating pababayaan ang pagsamba. Huwag kayong papayag na hindi kayo nakakasamba. Ang gawin ninyo ang lahat ng paraan para kayo ay makasamba. Tularan nyo ang mga unang lingkod ng Diyos, hinihiling sa Kanya na sila'y makasamba. Sapagkat pag kayo nang ginawa natin, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para maisakatuparan natin yung sagutin natin sa Kanya. Maluluwalhati siya, malulugod siya. Bilang mga tunay na lingkod niya, magiging karapat-dapat tayo, hindi lamang sa Kanyang pagpapala sa araw ng paghukom, kundi dito pa lamang sa buhay na ito. Kasi po, ako'y dumating dito, mga ilang taon lang po, nagkaroon po ng giyera ng Gulf War. Sasabihin ng amo, wag kang sasamba dahil delikado. Yung sinasabi ko na lang po, hindi ako pwedeng tumigil sa pagsamba. Yung mga nangyari pong karahasan po dito, yung mga nangyaring terrorism po, yung mga suicide bombings, yung mga habang sumasamba po kami, nagsisirena po, at kailangan po namin magtago sa shelter. Yun po ang mga nakarasan po namin dito na talagang kailangan po namin talaga ang tulong ng Ama. Pag may hidwa ng Israel at Palestine po, yun, may mga rockets pong nanggagaling dyan sa, sa Palestine. Yun nga po ang medyo delikado kasi nga, tsamba, bahala na kung sinong tatamaan. Pinapalipad lang nila. Tapos, ang gagawin ng Israel, magsa-siren, magtatago na. Hanggang sa marinig kung saan bumagsak. Pag bumagsak na at malayo naman, continue, lakad na naman papunta ng kapilya. Kahit na po ano ang susuungin po namin ditong mga panganib, talagang ipinakikipaglaban po namin ang aming pananampalataya. Basta po kami ay makasamba. Gaano po ba kahalaga sa inyo yung pagka-Iglesia ni Cristo po? Pinakamahalaga po, dahil dito po lamang namin matatamo ang kaligtasan na hindi po namin makakukuha sa ibang relihiyon. Kaya kahit po anong tindi ng pagsubok, kada kami sasamba, may giyera, may wala, tuloy po kami. Saan ka makakakita niyan sa mundong ito, mga kapatid? Tayo lang ang mayroong kahalalan. Yung iba, sila ang nagpresenta sa Diyos para maglingkod. Pero tayo ang pinili ng ating Panginoong Diyos. Tayo ang binigyan ng Diyos ng karapatan para maging mga tunay na hinirang niya. Sasayangin ba natin ang ating pagkakahirang? Hindi po. Pero paano natin magagawa yun? Ulit nga yan, kayo, hinirang. Kayo ang mga lingkod na aking hinirang. Ano inaasahan? Tuloy. Hinirang ko kayo
upang tulungan ninyo ang mga tao Na ano? na sumampalataya sa akin. Merong pananagutan ng mga hinirang. Maliwanag na maliwanag yan. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, hinirang ko anya kayo upang tulungan ninyo ang mga tao na ano raw? Sumampalataya sa Diyos. Paano natin magagawa yon, mga kapatid? Sa ating pagtulong sa gawain, pagpapalaganap. Sa makatwid, dapat naisa sa katuparan natin ito. Pagka ito ay ginagawa natin, hindi tayo dapat pumayag na tayo ang unang nawala ng pananampalataya sa Diyos. Hindi po ba? Hindi tayo dapat pumayag na tayo ang nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kung kinakailangan tayong tumulong sa mga tao para matuto silang sumampalataya sa tunay na Diyos, tayong nasa loob na ng tunay na pananampalataya, huwag tayong pumayag na mahiwalay pa sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Mahiwalay pa tayo, lalo na sa ating pong Panginoong Diyos. Tandaan ninyo, hinahanap ng Diyos sa atin yan, na kinakailangan tayong tumulong dun sa mga tao para matuto silang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Lalong intensified, maigting ang ginagawang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ginagamit natin ang lahat ng pamamaraan. Print media, mga pasugo natin at iba't iba pang lathalain, broadcast media, radio, television, interpersonal, social media, pinalalaganap natin at ibinibigay sa maraming mga tao. Sa layunin, ipalaganap natin ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. We can only show our love and our concern for our fellow human beings if we share our faith. That way, we are sharing the promised salvation. Ito po aming ginagawa dahil ito po ay utos ng Diyos para sa atin na ipalaganap po natin ang Ebanghelyo upang lahat po ng tao ay maligtas. Katulad po na nangyari sa amin, wala po kami sa iglesia, kundi po kami inakay, hindi po kami makakarating dito sa kaligtasang tatamuhin namin. Tandaan ninyo, mga kapatid, malapit na ang araw ng paghukom. Kailangan nating makarating sa hangganan. Hindi na ngayon ang panahon para tayo bumitaw sa ating kahalalan at sa mga sagutin na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Ang kailangan ngayon, lalo tayong maging masigasig, masigla, lalo tayong maging aktibo sa pagdadala ng mga sagutin na ating tinanggap sa Diyos. Ano dahilan? Para makatiyak tayo ng ating kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kung napakaraming suliranin, napakaraming bagabag, napakaraming pagsubok, mayroon pang mga pag-uusig na dumarating sa ating buhay, paano po natin magagawa, maitaguyod ang ating sagutin na hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos na ating gawin? Pakinggan nyo, bayaan natin si Apostol Santiago sumagot. Pakinggan nyo sa 1, 2 hanggang 4, ganitong kanyang itinuturo sa atin. Mga mahal na kapatid, kapag dumating sa inyo ang mga bagabag, ituring ninyo yon na isang pagkakataon para sa dakilang kagalakan. Isipin nyo yan, mga kapatid. Ang sabi sa atin ng mga apostol, kapag kaanya dumarating sa inyo ang mga bagabag, hindi ang dapat gawin ay mawala ng pag-asa. Hindi ang dapat gawin ay umurong, o kaya ay tumalikod, o kaya ay bumitiw. Anong sabi sa atin ni Apostol Santiago? Ituring ninyo iyon na isang pagkakataon para anya doon sa dakilang kagalakan. Ano dahilan at sinabi niya yan? Tuloy. Sapagkat kapag ang inyong pananampalataya ay sinusubok, tuloy, ang inyong katatagan ay may pagkakataong lumago. Sa makatwid, ang kinakailangan sa atin, kung dumadaan tayo sa pagsubok, mayroong mga pagabag sa ating buhay, yung ating pananampalataya lalong maging matatag. Hindi lang matatag, kundi lalo raw lumalago. Hindi kinakailangan sa isang tunay na iglesia ni Kristo, nawawalan siya ng pananampalataya, nawawalan siya ng pag-asa, tumitigil siya, humihinto siya, o kaya ay sumusuko, kundi lalong itinataguyod niya yung kanyang sagutin sa Diyos.
Sa Iglesia ni Cristo, walang nababagong aral o doktrina. Kung ano ang itinuro ng sugo na aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, siya ring itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo. At hanggang ngayon, siya ring itinaguyod at patuloy na itinuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa bandang huli ng pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo, ay hinikayat ng mga kapatid mangunyapit sa kanilang kahalalan. Hawakan, huwag nang hihiwalay, huwag uurong, huwag tatalikod, mamalagi sa iglesia sapagkat narito lang ang kaligtasan. Yan din ang panawagan ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo V. Manalo. Sinisikap niyang sabihan ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Hikayatin, mahalin ang kahalalan, ipakipaglaban ang pananampalataya, huwag bibitiw, huwag uurong, sapagkat narito lamang ang ikapagiging sa Diyos at kay Kristo, at narito lamang ang ikapagtatamo ng kaligtasan at pagpasok sa bayang banal. Pa Eduardo Manalo, maraming salamat po. At dinalaw niyo po kami dito sa bansang Israel. Mahal ka po namin, lahat po kaming magkakapatid dito sa bansang Israel. Salamat po ng marami, kapatid na Eduardo Manalo. The more we promise to continue to serve our God and be active in our duties. Sana po paspasan po tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Under the care and leadership of the executive minister, the Church of Christ members in Jerusalem and around the world hold on to the truth that as chosen people of God, what awaits them is salvation promised by the Almighty God. And so, as we have seen, no matter what problems they encounter, even if their very lives are at risk, true members of the Church of Christ will not stop in worshiping God. They will not stop in holding on to their church membership, and they will continue in sharing salvation with others by sharing their faith. I'm Brother Tommy Davis. Thank you for watching Executive News.